Gusto mo lang magkita kasi okay, ako po dati po akong kasambahay before po ako na-invite sa Inglobal. Okay, before pa ako na-join sa Inglobal. Bahay dito is ibang-iba nung nadatnan ko dito, nandito na ako sa Manila. Kasi yung sinabi niya ganitong sahod, pagdating ko dito is naging 1.9 na. Tapos nag-alaga ako na matanda. At the same time, yung lahat po na trabaho sa bahay is ako pong gumagawa. Pagluluto, paglalaba, lahat po pagtatagalog kasi di ba Bisaya ako. So yun yung isa sa Manila. First time ko magtrabaho dito, napakahirap. Ang dami adjustment. Una sa pagtatagalog, bakit, diba maraming bakit. So, hindi siya madali kasi ang dami eh. And hindi pa ako sanay talaga sa trabaho. Hindi naman kami mayaman, hindi din, ay yung tama lang, nakakain sa 3 beses sa isang araw. Ganun po siya. So, sa buhay po doon sa probinsya, sobrang hirap. Kaya lahat naman po tayo, di ba, nangangarap talaga magbago buhay. Yes. And mostly sa mga Bisaya, kaya pumunta dito sa Maynila para magbago ang buhay. Parang ako lang yung may second choice, kaya pumunta dito para pumuti. Okay, ayun, napunta pa ako dito sa Maynila, hindi ko pa pinaya yung trabaho. Okay? Kasi first time ko magtrabaho and ang sahod is 1.9. Nagpapadala pa ako sa amin sa probinsya. And hindi po madali, kaya after 6 months po noon, nagkasakit po ako. Hindi ko kinaya yung trabaho eh.
doon po ako naghanap ng foreigner. Ayun. Para masenso, di ba? Kasi lahat sa atin gusto talaga masenso ang buhay. In 5 years, sobrang tagal. Mas malaki yung sahod niya, 5,000. Ayun. So, pinagumbay namin yung sahod namin, tapos
vision para mas lalong galingan sa global. Ayun. And, di ba sinabi ko na kapag pa-join ako after 1 week, and yun po yung lumaki sa akin sa Cebu, kaya yun ang pupuntahan ko this coming April 20. Ayan, nasa Cebu po ako. So, sobrang galing po. Sa online ko lang din siya nakilala, and yun yung unang nag-join sa akin. And, ayun, after 3 months ko pong ginawa yung business na to, nakapag full-time po ako. Palakpakan naman natin. Nakapag full-time po ako, as in, iniwan ko na po yung pagkakasambahay. Diyan ka na, dito na ako. Iniwan ko na yung pagkakasambahay, dito na po ako nag-full-time. And yung kapatid ko hindi pa rin member, after 3 months, hindi pa rin member, nakiki-full-time lang siya. Iniwan din niya yung pagkakasambahay, hindi siya member. Kasi wala din siya pera pang-join. Di ba? Kasi yung sa akin nga is kinumbine lang namin. Ngayon, yung times sa kanya, hindi siya makapag-join kasi wala pa din kami pera. Pero nakiki-full-time siya, nagre-recruit siya para sa akin. Di ba? Pwede pala yung gano'n. Parang kami lang yata mayroong gano'n. Kasi nagpo-post din siya ng mga transaction na feeling member, pero hindi talaga siya member. Ako na yung member. Feeling lang. Okay, so, ang kaganahan ko nung nagtulungan kami, and hinata namin yung business. Sa Pasig po, doon po kami nag-rent ng bahay dati. Lakasan ng loob. Kasi walang iba nagsusupport sa amin, kami lang talaga. Okay? Hindi din kami supportado ng pamilya namin kasi una, negative po talaga sila sa ganitong business. Meron ba ganon? Pamilya na negative din sa inyo? Yes! Marami po tayo. And malupit po yun sa amin kasi nag-full time kami, nung nagkasambahay pa kami, dapat kami yung magsisend ng pera. Pero nung time na mag-full time kami, naranasan na yung first time, pinadala kami ng pera dito sa Maynila kasi wala na talaga kaming makain. As in 2 days na, wala pa rin makain. Hindi pala ganun kadali. And ayun, sila sa probinsya, wala din pera, nagbenta ng baboy para padalhan kami ng pera. Para pambili ng bigas. Ayun. So, kung time na yun, hindi talaga siya madaliin. Nagpusan kami ng pamasahe. Akala namin yung sinabi dati na pag umpisa ka, maranasan mo yun. Akala ko hindi. Diba? And kailangan mo siyang pagdaanan. And nung time na yun, naranasan din po namin muntik na mag-quit. Kasi 3 bahay na po kami palipat-lipat kasi lagi kami pinapaalis kasi wala kaming pambayad. Ayun, malupit yun. And nung time na yun, yung 3 bahay po yun, kasi una, hindi kami makabayad ng kuryente, puputulin daw kaagad, meron ba ganun? Tapos, puputulan ng tubig, naranasan din po namin yung uminom na lang ng tubig sa gray po, yung, di ba, pag ngayong social na kasi, mineral water na yung dati, bahala na. Bahala, ilang bakterya, pag wala kang pera. Di ba? Yung time na yun, uminom kami sa gray po, tapos ang kinakain namin para mas mabigat sa tiyan is yung saging na saba. Effective po yun sa mga nag-start, pwede nyo ulit. Saging na saba! Ayun. And inalaga lang siya kasi yung price, mahal talaga. Ayun, pwede mo pag-discount sa palengke, kaya mas makakamura ka. So, ganun po kami nag-start. Hindi po naging madali. Hindi naging madali. And para marami nakaka-relate din sa saging. Ayun. So, nung time na yun, 3 beses kami pinaalis sa bahay. And ito yung isa sa hindi ko makalimutan. Nung time na wala kaming napajoin, wala kaming mabintang products. Pumunta po kami sa Pasig Palengke, sa may market mismo. Sabi ko,
kung paano mag-join kasi baka mag-join. Diba? And ang malupit po nun, hindi pala niya nagigets. Konting-konti lang kasi sabi niya lipat sa kabilang side. Kaya sabi ko, tama na to, ang hirap talaga. Kaya umuwi kami sa bahay, walang pagkain. As in, nangutang po kami sa bahay kaso ang dami ng utang na bigas. Ayun ang pautang eh. Ang hirap. So, yung kapatid ko, sabi niya, mag-meet tayo. Wala talagang mangyayari sa atin. Hindi talaga sa atin. Kasi bago pa siya member nun eh. Kasi kahit matagal na ako, hindi pa siya maka-join kasi wala naman siya pang join. Diba? Sabi niya, mag-quit na tayo kahit hindi siya member. Ng mga tao. Diba? So, dito pag nagkakapera ka, ibang tingin sa ng tao mas meron kang authority at saka nire-respeto ka. Tama ba? Diba? And, nung time na yun, yung sinabi ko nga kinamit na wifi, as in hila-hila namin yun, papunta sa kapitbahay, hindi, papunta sa kamag-anak namin na nun din sa area na yun. Pumunta po kami sa kanila, and hila-hila namin yung wifi. Ayun, yung as in nakakawayan na tawag nun. Na hila-hila, ako yung may dala sa kawayan, tapos yung kapatid ko sa iba namin gamit. Kasi as in, pinaalis po kami ng time na yun. Sobrang hirap, and yun na yung time na sabi ko, siguro hindi talaga para sa atin yung global. Inunta ko na yung amo ko na babalik na ako by Monday, kasi Friday yata yun or Saturday. Tapos yung kapatid ko babalik na din. As in, ayaw na namin maging global. Pero, lagi ako nababaliw kay Upline Gisrael Baratas kasi lagi ko nakakita ng pera. Lagi ko nakikita ng global partnership. Sabi ko, ano ba ginagawa ng tao ito? Tapos sinabi namin sa kanya na wala kami makain. Parang, pinagtatawanan lang kami. Pinagtatawanan niya talaga kami. Kasi siya, ang dami niya na package, ang dami niya pera. Sabi ko, paano mo talaga yung gawin? Sabi niya, init niya si Upline Gisrael Baratas tapos kausapin niyo. So yun na yung time. Yun na yung time na kausapin namin before kami babalik sa sa pagkakasambahay. Inang time na yun, wala din kami makain talaga. I think 2 days na wala kami kain. So, noong time na yun, pumunta kami sa Ortigas, ang dala namin is pamasahe papunta dito. Pero nakaayos yan, naka-heels pa yan. So, napaisip kami sa sinabi niya pag bumalik kami sa pagkakasambahay, anong mangyari sa amin. Sabi niya, magbigay kayo ulit ng time. This time, ito gagawin niyo. Diba? So, nung time na yun, siya na yung nag-mentor sa amin, siya yung nagtuturo kung paano ba talaga mas madali at mas mabilis gawin ng global. Nakinig na po kami sa kanya, yung kagandaan po nun, hindi na kami bumalik sa pagkakasambahay. Okay? Nag-design kami ulit na mag-full time. Tapos, nakinig kami sa kanya. Ang kaganahan, after 1 year, nakabili po ako ng sariling sasakyan. Dahil sa tulong niya, pwede natin yung baratas para pagkanawa natin. Dito, di ba,
karamihan dito matagal na sa AIM. Mostly kasi kaya hindi din nagkakaresulta kasi meron na nga nagtuturo, ayaw pa sundin. Diba? Dito may magtuturo na ang gagawin mo is sundan at saka gawin ng paulit-ulit. Kasi kung ano nangyayari sa mga uplines, sa mga tao nagkaresulta dito. Kasi sa sinabi nga ng iba, kung meron na una, meron talagang susunod at kayo na yun. Okay? So ayun lang po, magpapasalamat din ako kay Upline Lorna Makarayan po na sobrang supportive sa amin, lalo na sa online kasi online din namin talaga siya ginagawa. Tsaka sa upline ko na nag-invite sa akin, kaya din ako nandito sa Global Upline dati Amparado. And ito po yung taong to na sobrang supportive. Kung hindi dahil sa kanya, wala po talaga ako dito sa Global at wala akong sasakyan, wala akong lahat po. Dahil kay upline ang Hilo Baratas, pero kung ano naman. Sabi ko ba, pag nakausap ko siya, sobrang power na ako. Kahit walang makain, pag nakausap mo na siya, grabe. Mabubuhayan ka talaga ng loob. And sobrang thankful po ako sa kanya. Sabi ko nga, upline, yung thank you is hindi po talaga enough na sabihin para sa inyo. Kasi sobrang laki talaga na nagbago sa amin. Kasi sa pamilya ko po, left and right, ay, matawag yan. Yung pamilya ko po, yung side ng mama ko, side ng tatay ko, ako po yung unang nagka-car. Ako po yung unang nagka-kotse. Left and right na tuloy. And ayun, baliw lang sa Global. Okay, dito po, yung mahal niyo sa buhay hindi kayang palitan. Pero sa Global, yung estado mo sa buhay, kaya talagang baguhin at palitan. Ayun lang po, and siguro wala akong sasabihin kasi... Okay, ayun, thank you so much and God bless po.